Sure, napakataktak. Okay lang yan. Kapag sabihin mo sa kanya, sige na, yung muko ka, makikita mo na yung kuyakot ng kwet niya. O paano kayo nagpapastol? Kapag hindi tama, sabihin hindi tama. Kahit red niya ng Korea, hindi na magsusunod ng ganyan. Kayo ang masusunod. Minsan kayo pang bumibili para sa kanila para magsuot ng ganoon. Tulad ngayon, bilang pastor ninyo, maraming ministry na bukas. Maraming nagiging leader. Pero yung leader, hindi ko na nagiging pastor. Sa kapwa, di ba, kabataan. May mga magulang naghahanap. Father, nasa yung anak ko, hindi pa po umuwi. Bakit sa pupunta yung anak ko? Nag-outing daw po sila. Alam ba ng pare? Hindi alam niya ng pare. Kasi wala. Hindi ko malalabutan ang mga mangyari sa kanila. Hindi nagpaalam ng mahusay. At kung magpapaalam yan, ipagpapaalam muna sa mga magulang ko, gumawa ng sulat. Kaya sulat, pakita nyo sa mga magulang nyo. Hindi kapag nagiging simbahan, nabibigyan pa, nagiging mapagmatas na. Akala mo ang daming alam. Kapag hindi ka ng diocese, baka mo ano nang sinusubok ka sa diocese hindi natin alam. Baka ano na yung pinangalandanan sa diocese. Sinisira na lang lahat. Mga steering committee, pastor council, na ayaw naman nilang sunod. May mga invitation yung kabataan. Pero dahil kung iniisip muna, dahil magdasal daw sila sa isang parokya, alas 6 hanggang alas 11 ng gabi, kayong magulang pa, kaya ganyan yung anak nyo, na hanggang alas 11 nandoon, yung kayo natin pag-uwi. Iniisip din yung pare, baka ano pang mangyari, ako pa yung may pananagutan. Kaya hindi lang pag ibigay yung sulat, nag-aanyaya. Isa, dalawa, tatlo, mag-isip-isip muna. Isa, dalawa, tatlo, mag-isip-isip muna. Hindi basta, okay. At sana yung mga ginawang mga ibang simbahan, mga nagiging officer kayo, mandated organization, sa iba't ibang ministry, huwag kayong magmataas. Huwag nyo din kung kwento kung anong nangyayari sa ating parokya. Kung sinong taga-hubog ninyo, huwag nyo sisirain ang mismong parokya ninyo at ang mga iba't ibang ministry na humahawak sa inyo. Pakiusap ko sa inyo yan. Huwag kayong magmataas. Huwag kayong magmalaki. Wala pa kayong narating. Kaya mga magulang, samahan niyo ako sa pagpapastol. Sabi nga ng ating Panginoon, magdamag ng naghayuma, pero walang nakuha. Parang ganyan din ang pari. Magdamag ng, o kaya isang linggo na nagsesermon, wala pa rin nakikinig. Para pumasok sa tenga, lalabas sa liwang tenga. Dapat tumitin mo sa puso, isinasabuhay, sinasagawa ang salita at pag-ibig ng ating Panginoon. Tunay tayong ama sa pagpapastol dahil lahat naman tayo ay nagiging pastol sa buhay na ito. Magulang man yan, binata ka man, dalaga ka man, pari ka man, madre ka man, lahat tayo ay may mga pinapastolan. Pero maging tapat tayo sa pagiging pastol. Kumuha tayo sa tunay na pastol ang ating Panginoong Jesus. Amen.